and Geosciences Bureau o MGB ay ang sangay ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na nangangasiwa sa yamang mineral ng Pilipinas. At siya rin ang gumagawa ng mga pag-aaral on geology around the country upang mapangalagaan natin ang ating mga communities against geologic hazards tulad ng landslide o mga pagbaha. Ang mga geohazards ay ang mga pangyayari o movement ng lupa na kung saan maaari magkaroon ng panganib o pinsala sa mga mamamayan. Ang Geohazard Mapping and Assessment Program ay isang programa ng MGB kung saan ang mga ginagawa nating mga mapa ay nagtatakda kung saan sa buong rehiyon nasaan ang mga lugar na may high susceptibility to landslide o mga pagbaha. Bilang ang ating mga lupain dito sa Davao Region ay binubuo ng maraming bulubundukin, maraming lugar ang highly susceptible to landslide. Gayon din naman, meron din mga na-identify na mga lugar na mataas din ang susceptibility sa pagbaha. So basically, ang ating mga MGB geologists, before we go on ground, tinitingnan muna ang ating mga available maps. Ano na ba ang pwede natin makita ang impormasyon mula dito sa mga mapa? And then, kumukuha tayo ng mga guide. We go on ground. So, our geologist ay nakakalat yan sa buong barangay down to the purok level. And kumukuha tayo ng mga impormasyon ulit. Saan ba ang may mga lugar na may landslide at baha? So, paano natin malalaman ng isang area ay susceptible, particularly sa landslide o pagguho? Una, titignan natin kung mayroong mga cracks. So, isa itong indikasyon na gumagalaw ang inyong lupa. Pangalawa is kung meron tayong mga water seepages na sinasabi. Ito yung mga areas ng mga lugar na normally o dati walang tubig. At bigla na lang napansin ng mga tao na medyo may tubig nang lumalabas or medyo basa na yung lupa. So, ibig sabihin po ang ating groundwater ay naghanap na ng ibang madadaanan kasi gumalaw na ang lupa sa ilalim. Pangatlo is kung meron tayong nakikitang tilting, pagtabingi ng mga poles, ang mga puno. So, ito ang pinaka-mabagal na paggalaw ng lupa. Pag napansin din ninyo na wala ng tubig sa inyong mga gripo, so posible ito ng inyong mga connection sa ilalim ay naputol dahil din sa paggalaw ng lupa sa ilalim. Panghuli nating mga indikasyon na tinitingnan sa field ay kung meron ng pagbagsak ng mga lupa. Konting galaw lang po yan, pero ito po isang importanteng indikasyon na hindi na po stable ang inyong mga tinitingnan. In terms naman po sa pagbaha, ang isang area po ay susceptible sa flooding. Pinakauna po ay pag ang area po ay nasa tinatawag nating floodplain. So ito po yung mga patag na mga areas katabi po ng ating mga rivers and creeks. And pag may nakikita po kami mga flood marks, may naiiwan silang mga marka, lalo na sa dingding o sa mga kahoy na may natitirang mga tira-tirang basura. So dyan po natin malalaman gaano kalalim ang baha na dumaan po nito sa area na ito. So ito po ang nagiging basihan namin kung ano po yung magiging susceptibility ng isang area sa dalawang geologic hazard na amin po na-assess. As part ng mandate ng MGB is ang issuances, ang pagbibigay natin ng mga threat advisories. Particularly, pag meron tayong mga paparating na mga bagyo or mga low pressure area. So ito po yung mga impormasyon na binibigay natin sa lahat po ng mga local government units, sa atin pong mga iba't ibang ahensya po. At nakakapaloob po dito ang mga resulta po ng geohazard assessment. Ang ating makikita sa threat advisories ay ang mga purok sa bawat barangay at bawat munisipyo na identified po ng MGB na critical sa baha at landslide at ano po yung mga rekomendasyon na kailangan i-implement po ng mga local government unit. So meron po tayong constant na komunikasyon lalo na sa ating Office of Civil Defense and the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Napakahalaga ng role ng bawat isa upang maiwasan natin ang mga panganib. Kailangan natin magtulungan upang maging handa tayo sa anumang banta ng landslide o mga pagbaha. Dapat magkaroon ng kaalaman kung paano natin maiiwasan ang mga panganib. Kung meron po kayong mga katanungan o nais isang guni sa Mines and Geosciences Bureau, huwag po kayong mag-atubiling tumawag o pumunta sa aming tanggapan.